Sa bawat damong sinusunog mo na dadagdagan ka ng isang araw na habang buhay. Ito rin ang kakayahang nakuha mo matapos kang mag-transmigrate. Kailangan mo lang sirain ang mga bagay na may buhay para makakuha ng katumbas na habang buhay. At pagkatapos ng maraming taon ng pag-iipon ng iyong habang buhay, umabot na ito sa 250,000 taon. Pero hindi ka masaya ni Katie Ting. Dahil sa mortal realm ka lang pwedeng magsanay at hindi ka makaakyat. Kahit gaano pa karami ang habang buhay mo, ano naman ang silbi nito? Hanggang isang araw pagkalipas ng 3 taon mo lang nalaman na may iba pa palang gamit ang habang buhay. Sa araw na ito handa ka nang ihatid sa mortal realm ang nag-iisa mong natitirang kaibigan sa kanyang huling hantungan. Biglang may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaputing balabal ang lumipad patungo sa iyong direksyon. Bahagya mong sinikipan ng iyong mga mata. Malinaw na hindi na ito bilis ng mga mortal. Isa ba siyang immortal? Agad kang gumawa ng hand seal para buksan ang invisibility formation. Agad na naglaho ang bakuran. Pero huminto ang lalaking nakaputing balabal sa itaas ng iyong bakuran. Habang hawak ang isang bilog na kristal at bumubulong sa sarili. Tama nga, nandito iyon. Bakit walang tao? At ikaw na nasa ibaba ay naramdaman din ang malakas na aura mula sa lalaking nakaputing balabal. Siguradong isa siyang immortal, walang duda. Pero ano kaya ang kailangan niya sa iyo? Habang nagtataka ka, biglang iwinasiwas ng lalaking nakaputing balabal ang kanyang kamay at nayanig ang kalawakan. Diretsyong tumama sa lupa ang enerhiya ng immortal. Sa isang malakas na pagsabog agad na nasira ang invisibility formation. Lumitaw ang bakuran at ang 12 ng 10th grade defensive formations. Tinitigan ng lalaking nakaputing balabal ang formation sa ibaba na may kakaibang ekspresyon. Gaya ng inaasahan, kakaiba nga lang. Pagkatapos ay tumingin siya sa iyo sa gitna ng bakuran at sinabi sa malalim na boses. Ako ay isang immortal mula sa Immortal Realm. Inutusan akong bumaba para dalhin ang lahat ng nasa Mahayana 10th level sa Mountain Realm para maging immortal. Bilis patayin mo ang formation at sumama ka sa akin sa Immortal Realm. Pagkarinig mo nito bahagyang nagbago ang iyong ekspresyon. Hindi ko inaasahan na nandito pala ang taong ito para dalhin ka sa Mountain Realm. Agad kang yumukod sa kanya. Pagbati po Senior Immortal. Itong Junior ay mayroon pa pong mga hindi natatapos na gawain sa Mortal Realm. Maaari po kayang sa ibang araw na lang ako pumunta sa Immortal Realm. Mayroon pa akong isang kapatid na nasa ika-10 antas din ng Mahayana. Senior, maaari mo ba siyang dalhin muna sa Immortal Realm? Natural lang na hindi ka lubusang maniniwala sa sinasabi ng taong ito. Ang basta-bastang pagsunod sa taong ito paalis ay maaaring mapanganib. Ngunit inis na sinabi ng nasa katangkarang gulang na lalaking nakaputing roba. Lahat ng nasa Mahayana sa Mortal World ay dadalhin sa Immortal Realm para maging immortal. Walang sino man ang makakaligtas. Bilisan mo. Nagmamadali ako. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung sirain ko ang formation na ito. Nang marinig ito, napakunot ang iyong noo. Pinag-isipan mo itong mabuti. Sa huli, nagpasya ka pa rin sumama sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi ka sinaktan ng lalaking nakaputing roba. Dinala ka pa niya ng direkta sa sentro ng Mortal World. Sa oras na ito, marami ng tao ang nakatayo rito. At nahahati sila sa 5 grupo. Pinagmasdan mong mabuti ang mga taong ito. Agad mong nahanap ang kaibigan mong si Zhang Wei. Ngayon, malapit nang maubos ang buhay ni Zhang Wei. Akala ko ay hindi niya malalampasan ang pagsubok na ito. Hindi ko inasahan na magkakaroon pa siya ng pagkakataong makaligtas. Mukhang sa Immortal Realm, makakapag-usap pa kami ng matagal. Ang lahat ng malalakas sa ika-10 antas ay tinipon. Matapos mag-usap ang mga pinuno ng 5 paksayon, kanya-kanya silang naglabas ng isang kristal na compass. Kasabay ng pagsasama-sama ng mga compass, isang malaking butas ang biglang lumitaw sa kalangitan. Isang grupo ng mga tao ang direktang dinala sa loob nito. Mabilis kayong lumitaw, sa paanan ng isang bundok na nababalot ng immortal energy. Mabilis mong inilibot ang iyong tingin sa paligid. Ito na ba ang Immortal Realm? Habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Ito ba ang immortal energy? Kaya ko pala itong i-absorb. Sa sandaling ito, isang nasa katangkarang gulang na lalaking nakapula ang biglang lumitaw at nagsalita. Ako si Huang Hangshang, isang deacon ng pamilyang Huang. Mula ngayon, lahat kayo ay outer disciple ng aming pamilyang Huang at ako ang mamamahala sa inyo. Ang bundok sa likuran ninyo ay may sapat na mga kuweba. Maaari kayong pumili ng tig-iisa. Iyon ang magiging tirahan ninyo sa hinaharap. Bukod dito, ito ay mga immortal pill. Tig-isang butil bawat tao. Pagkatapos inumin, ay absorb ninyo ang immortal energy. Sa loob ng kalahating araw tiyak na magiging immortal ka. Habang nagsasalita ay hindi mabilang na gintong liwanag. Ang lumipad mula sa sinaunang singsing ni Huang Hangshang. Naging mga pildores na eksaktong lumapag sa harap ng bawat isa. Tuwang-tuwa ang lahat habang tinatanggap ang mga pildores. Halos hindi na sila makapaghintay na lunukin ito agad. Ngunit ikaw ay bahagyang nanliit ang mga mata. Binalot mo ng espiritual na enerhiya ang iyong kamay para hindi madikit ang pildores sa balat. Inilagay mo ang pildores sa isang bote ng gamot. Dahil pakiramdam mo ay hindi siya mabuting tao. At napakatindi ng pakiramdam na ito. Pagkatapos ay pinapili na kayo ni Huang Hangshang ng inyong mga tirahang kuweba. Magtipon muli dito pagkatapos maging immortal sa loob ng kalahating araw. Pagkatapos yumukod ng lahat kay Huang Hangshang. Nagunahan silang lumipad patungo sa banal na bundok. Dahil natuklasan nila na sa banal na bundok, kung mas mataas ang tirahang kuweba mas siksik ang immortal na enerhiya. At sumama ka na rin sa karamihan. Pero sinubukan mong kontrolin ang iyong bilis. Sa huli ay pumili ka ng tirahang kuweba sa kalagitnaan ng bundok. Hindi sumama sa mga pinakamagagaling.
At hindi rin sumama sa mga pinakamahihina. Pagkatapos makahanap ng isang ordinaryong tirahang kuweba, ang una mong ginawa ay mabilis na suriin ang loob nito. Nang makumpirmang ligtas, mabilis kang naglagay ng isang porma sayon. Umupo ka lang nang matapos mong iset up ang lahat ng porma sayon. Sa tingin mo ay walang bagay na libre sa mundo. Siguradong hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Ang pamilyang Huang ay tiyak na may binabalak sa inyo. Maaaring may pakinabang sila sa inyo. O kaya naman ay mayroon kayong taglay. Isang bagay na kailangan nila. Pagkatapos ay inilabas mo ang bote ng gamot. At naglagay ka ulit ng isang maliit na porma sayon. Pagkatapos ay kinontrol mo ang Pildores para lumipad ito sa gitna ng porma sayon. Ang pormasyong ito ay tinatawag na Identification Formation. Ito ay isang porma sayon na pinag-aralan at ginawa mo sa loob ng maraming taon. Kayang tukuyin nito ang mga sangkap ng iba't ibang bagay. Hindi nagtagal ay ipinakita ng porma sayon ang iba't ibang sangkap na nasa loob ng Pildores. Maliban sa mga normal na sangkap, naglalaman din pala ito ng isang uri ng nakatagong misteryosong lason ng Go. Gaya nga ng inaasahan. Pagkatapos inumin ang Pildores na ito, malamang ay tulad nga ng sinabi ng taong iyon. Maaari kang maging immortal sa loob ng kalahating araw gamit ang banal na tableta. Pero ang buhay mo sa hinaharap ay maaaring mapunta sa kontrol ng pamilyang Huang. Hindi mo dapat inumin ang tabletang ito. Pero sa mga oras na ito, ang malakas na tao sa labas ay nakaupo sa ere. Ang aura ng cultivation ng taong ito ay kumpara sa nauna sa iyo. 100 beses na mas nakakatakot kaysa sa immortal na nagdala sa iyo sa immortal realm. Hindi ka makakatakas. Kung ganoon ay kailangan mo ng sumugal. Mula sa pagsusuri sa mga sangkap ng banal na tableta kanina, ang pangunahing epekto ng tabletang ito ay hayaan ng isang tao na sumipsip ng napakaraming immortal energy para malampasan ang balakid at maging immortal. Kung hindi mo iinumin ang tabletang ito, kailangan mong gumawa ng spirit gathering formation para mabilis na makasipsip ng immortal energy. Kaya gumawa ka ulit ng porma sayon. Hindi nagtagal ay matagumpay mong naitayo ang mga spirit gathering formation isa-isa. Ang immortal energy sa loob ng kuweba ay nagsimulang magtipon sa iyo. Nang isang insenso na lang ang natitirang oras bago matapos ang kalahating araw. Sa wakas ay iminulat mo ang iyong mga mata. Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat sa paligid. Naging isa kang ang immortal. Nadagdagan din ng 30,000 taon ang iyong buhay. Ngayon ang haba ng buhay mo ay umabot na sa 280,000 taon. Mukhang tama ang naging sugal mo ngayon. Kaya pagkatapos ng iyong breakthrough agad mong inalis ang porma sayon at lumipad palabas ng kuweba. Sa oras na iyon marami ng tao ang nakatayo sa plaza. Habang si Huang Hongxiang naman ay nakatayo sa ere. Tinititigan niya ang lahat na parang sulo ang mga mata. Kasabay nito nawala na rin ang dati niyang mabait na ekspresyon. Napalitan ito ng bahagyang kasamaan. Nang matapos na ang oras narinig siyang nagsalita ng malamig. Lumabas kayong lahat ngayon din. Ang mga mahuhuli, papatayin. Nang sabihin niya iyon nagulat ang lahat. Dahil sa biglaang pagbabago ng kanyang ugali. At tinitigan niya ang 4 na hindi nagtagumpay. Na maging immortal na nasa ika-10 antas ng Mahayana at malamig na nagtanong. Bakit hindi kayo naging mga immortal? Ginoo, hindi ko rin po alam kung bakit. Ginoo, nasira po ang tableta ko. Halos pareho lang din ang dahilan ng dalawa. Pero ngumisi lang ng malamig si Huang Hongxiang. Mabuti, kung ganoon wala na kayong silbi. Pagkasabi niya noon ang mga katawan ng 4, at biglang sumabog ng walang babala. Lumutang sa hangin ang ambon ng dugo. Nagimbal ang lahat ng naroroon sa eksenang ito. Habang si Huang Hongxiang naman ay malamig na nagpatuloy. Para naman sa iba, lahat kayo ay naging masunurin. Hinding-hindi kayo pababayaan ng aming pamilyang Huang. Mula ngayon, kayo na ang bukal ng buhay ng pamilyang Huang. Magpatuloy lang sa pagsunod at hahayaan namin kayong mabuhay. Pero kapag may sumuwi ulit, mas magiging malagim pa ang kahihinatnan ninyo kaysa sa kanila. Nang marinig ito, napigil ng lahat ang kanilang paghinga. Habang ikaw naman ay kalmadong sinusuri ang sinabi ni Huang Hongxiang. Bukal ng buhay. May kinalaman kaya ito sa haba ng buhay. Ang hinahangad kaya ng pamilyang Huang ay ang haba ng ating buhay. Nagkatinginan ang lahat ng naroroon. Mababaka sa kanilang mga mata ang gulat at pagkalito. Sabik silang umakyat sa pagka-immortal. Para sa pag-asang mapahaba ang kanilang buhay. Kaya naiintindihan nila kung gaano kahalaga ang buhay. Kaya isang matanda mula sa karamihan ang nagsalita at nagtanong. Senior na immortal, tama po ang inyong sinabi. Pinahintulutan ninyo kaming maging immortal. Isa po itong biyayang nagligtas sa aming buhay. Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin ng bukal ng buhay? Nang marinig ito, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ni Huang Hongxiang. Maganda ang ugali mo. Iniligtas kayo ng aming pamilyang Huang. At tinulungan kayong maging immortal. Ang buhay ninyo ay pag-aari na ng pamilyang Huang. Wala namang masama roon, hindi ba? Opo, senior, wala pong masama. Kung gayon, ang haba ng buhay ninyo ay pag-aari na rin ng pamilyang Huang. Wala kayong tutol, hindi ba? Wala po, ngayong narating ninyo na ang Staryun Realm. Tumaas ang haba ng inyong buhay ng 31,000 taon. Makatarungan lang na kunin ng pamilyang Huang ang 30,000 taon ng inyong buhay, hindi ba? Nang masabi ito, muling natahimik ang buong plaza. Habang si Huang Hongxiang naman ay walang emosyong nagpatuloy. Mula ngayon, patuloy kayong bibigyan ng pamilyang Huang ng iba't ibang gamit sa pagsasanay. Isang beses kada buwan, para tulungan kayong itaas ang inyong antas. Pero sa bawat pagtaas ng inyong antas ay, kukunin namin ang katumbas na haba ng buhay at mag-iiwan lang ng 1,000 taon. Tungkol sa paraan ng pagkolekta malalaman nyo rin sa lalong madaling panahon. Nang marinig mo ito naunawaan mo na ang kahulugan ng longevity spring.
Kaya pala ito ay pareho lang sa prinsipyo ng mga pananim. Nag-alaga ng isang grupo ng pananim. Hintayin na dumating ang panahon ng anihan ng mga pananim na ito para anihin ang isang grupo. At pagkatapos ay patuloy na mag-aalaga para patuloy na anihin. Ngunit nagtataka ka kung para saan ang haba ng buhay. At paano ito kokolektahin? Kung mayroon kang napakaraming taon ng buhay, hindi ba't madali kang mapupuntirya? Sa pag-iisip nito bigla kang kinabahan. Mukhang kailangan kong humanap ng paraan para makaalis dito. Tutal hindi mo naman kinain ang table task na may lamang lason ng go. At si Huang Hangshang sa sandaling iyon ay nagpakita ng isang masamang ngiti. Alam kong sa mga oras na ito sa inyo, ay tiyak na mayroong nag-iisip na tumakas. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo, ang immortal na table task na ipinainom ko sa inyo kanina ay may espesyal na lason ng go. Kahit ang mga malalakas sa immortal realm ay hindi makakatakas sa kontrol ng pamilya Huang. Hayaan na lang ninyong maranasan ninyo ito mismo. Habang sinasabi iyon kumuha siya ng isang bagay na naglalaman ng isang maliit na kampanang tambol na may immortal na enerhiya at marahan itong inalog. Sa sumunod na segundo nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroroon at mabilis na tinakpan ang kanilang mga tainga. Ngunit parang walang silbi ang pagtakip ng tainga at pagharang sa pandinig. Para bang may bumubutas sa kanilang mga isipan. Sa sobrang sakit agad silang nawalan ng malay at bumagsak sa lupa na sumisigaw. Nang makita ang sitwasyon agad kang sumama sa karamihan at umarteng maigi. Pagkatapos ng 3 hininga itinigil ni Huang Hangshang ang kanyang ginagawa. Doon pa lamang unti-unting nagkamalay ang lahat. Malamig na sinabi ni Huang Hangshang. Ang lason na ito ay hindi kailangang paganahin. Umaatake ito isang beses sa isang taon. Kung hindi iinumin ng gamot ng mas maaga tiyak na mamamatay. Pagkatapos makolekta ang haba ng buhay ninyo sa pagkakataong ito. Sa loob ng 1,000 taon malaya kayong makakakilos. Ngunit sa bawat pagtatapos ng taon, kailangan ninyong bumalik para kunin ang gamot na pampakalma sa lason. Nang marinig ito lahat ay lihim na nagngalit ang mga ngipin sa galit. Para na silang tuluyang hinawakan sa leeg. At si Huang Hangshang ay halatang sanay na sa ganitong eksena at nagpatuloy. Sige na, sumunod kayo sa akin para kunin ang inyong haba ng buhay. Pagbalik natin bibigyan ko kayo ng mas maraming kaalaman tungkol sa Immortal Realm. Habang nagsasalita may kumislap sa kanyang kamay. Isang maliit na bangka na kasinlaki ng palad ang lumitaw. Ang buong bangka ay nagliliwanag ng berdeng ilaw. Napapalibutan ng hiwaga ang aura ng kabundukan. Matapos itong lagyan ng enerhiyang immortal, naging isang malaking lumilipad na bangka na nakalutang sa himpapawid. Pagkatapos, masunuryang pumasok ang lahat sa lumilipad na bangka. Pagkatapak mo pa lang sa lumilipad na bangka ay naramdaman mo na. May isang malakas na kapangyarihang bumabalot sa paligid. Kung hindi ka nagkakamali, napakalakas ng depensa ng bangkang ito. Hindi ko lang alam kung paano ginawa ang ganitong uri ng kayamanang mahika. Pagkatapos ay minaneho ni Huang Hangshang ang lumilipad na bangka papasok sa kawalan at mabilis na sumulong. Makalipas ang ilang sandali, lumapag ang lumilipad na bangka sa isang plaza. Sa gitna ng plaza ay may nakatayong isang malaking altar. Sa itaas nito ay nakalutang ang isang bughaw na bowl ang liwanag na sinlaki ng isang maliit na bundok. Isang grupo na may suot na damit na may nakasulat na 2 salitang panlong. Ang mga immortal na nakadilaw ay nagbabantay sa paligid ng bowl ang liwanag. Pinipigilan ang mga hindi autorisadong tao na lumapit. Dinala ni Huang Hangshang ang grupo sa harap ng bowl ang liwanag. Naglabas siya ng isang token at ibinigay ito sa isang matandang may puting buhok na nagbabantay sa harap ng bowl ang liwanag. Matapos suriin ang token, pinayagan na sila ng matanda na dumaan. Pagkatapos, sa pangunguna ni Huang Hangshang, dumating kayo sa harap ng isang gusali na nagpatulala sa iyo sandali. Isa ba itong pyramid? Habang tinitingnan ng gusali na halos kapareho ng nasa dati mong buhay. Hindi mo maiwasang magtaka sa iyong isipan. Samantala, tiningnan ni Huang Hangshang ang lahat at nagutos. Mamaya pagpasok ninyo sa Life Exchange Tower, may isang boses na magtatanong sa inyo kung gaano karaming taon ng buhay ang inyong gagamitin. Ang bawat isa sa inyo ay kailangan lamang pumili na maglagay ng 30,000 taon ng buhay. Pagkatapos niyan, isang kayamanan ang lilito sa inyong harapan. Malino ko kayong pinapaalalahanan. Ang antas ng kayamanang ipapalit sa 30,000 taon ng buhay ay nasa isang tiyak na saklaw. Kung matuklasan ko na may sino mang hindi naglagay ng sapat na 30,000 taon ng buhay, papatayin siya kaagad. Nang marinig ito, medyo gamaan ang iyong pakiramdam. Mukhang hindi rin nila malalaman kung gaano karaming taon ng buhay ang mayroon kayo. At ang lahat ng naruroon ay hindi nang ahas na tumutol at sunod-sunod na tumango. Masunuryang naglakad patungo sa pasukan ng Life Exchange Tower na naglalabas ng gininto ang liwanag. Pagpasok sa Life Exchange Tower, naramdaman mo lang na gamaan ang iyong katawan. At lumitaw ka sa isang malawak at walang laman na espasyo. Bago ka pa man magkaroon ng pagkakataong gumalaw sa espasyong ito, narinig mo ang isang sinaunang boses na hindi alam kung saan nanggaling. Gaano karaming taon ng buhay ang ilalagay mo para makipagpalit ng kayamanan? Kasabay ng pagpasok ng boses na iyon sa iyong pandinig, isang mahiwagang impormasyon din ang pumasok sa iyong isipan. Ang mga kayamanan sa mundo ng mga immortal ay nahahati sa mga magic treasure, immortal artifact, immortal treasure, at formation. Mga elixir, magical art, cultivation method, movement technique, sword technique, at iba pa. Bawat uri ay may 10 ranggo, mula immortal grade 1 hanggang immortal grade 10. Bawat ranggo ay nahahati pa sa mababa, gitna, mataas, at sukdulen. Matapos suriin ang impormasyon sa iyong isipan, nalaman mo na rin ang mga patakaran sa pagpapalit ng kayamanan dito.
Ang pag-aalay ng 30,000 taon ng buhay ay may pagpapalit sa isang Immortal Grade 3 na kayamanan. Ang Immortal Grade 4 ay nangangailangan ng 80,000 taon ng buhay. Ang Immortal Grade 5 ay 180,000 taon. Kaya bilang pagsubok, nag-alay ka muna ng 30,000 taon ng buhay. Sa sumunod na segundo, naramdaman mo na lang ang sa loob ng iyong katawan. Biglang hinigop ang 30,000 taon ng iyong buhay. Agad na isang bowl ang liwanag ang lumitaw mula sa kawalan sa iyong harapan. Nang mabasag ang bowl ang liwanag, isang pala na Immortal Sword ang lumutang ng walang galaw sa iyong harapan. Ito ay isang high-grade Immortal Grade 3 na Immortal Sword. Ang espadang ito ay mas mataas ang antas kaysa sa lahat ng espadang nakita mo. Hinawakan mo ang espada at labis mo itong nagustuhan. Ngunit kailangan mong isuko ang espadang ito. Ngunit mayroon ka pang 250,000 taon ng buhay. Hindi mo kaya dapat samantalahin ang pagkakataon na makipagpalit pa ng kayamanan. Ang kaisipang ito ay pumasok sa iyong isip at hindi na maalis-alis. Ngunit natatakot ka rin na baka kapkapan ka ni Huang Hongxiang paglabas mo. Ngunit matapos mag-isip sandali, nagpasya ka pa rin subukan. Tutal, nag-iisa lang naman siya. Malamang hindi niya masusuri ng maigi ang bawat isa. Ang kayamanang katumbas ng 30,000 taon ng buhay ay isang Immortal Grade 3 na kayamanan. Hanggat ipapasa mo ang isang high-grade Immortal Grade 3 na kayamanan. Malamang hindi ka paghihinalaan na mayroon ka pang ibang kayamanang itinatago. Sa sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang makalumang boses na iyon. Mayroon ka pang natitirang buhay. Nais mo pa bang makipagpalit ng kayamanan? Sa pagkakataong ito, nag-alay ka ng 80,000 taon ng buhay. Kahit na kaya mong mag-alay ngayon, ng 180,000 taon ng buhay para sa isang Immortal Grade 5 na kayamanan. Ngunit ang ganitong kayamanan ay maaaring masyadong mataas ang antas. At saka, hindi mo pa malinaw kung ano ang tungkol sa mga Immortal Grade 5 na kayamanan. Kung sakaling magdulot ng kakaibang kababalaghan ang paglabas ng isang Immortal Grade 5 na kayamanan sa labas, maaari kang mapunta sa isang sitwasyong walang kawala. Kaya ang isang Immortal Grade 4 na kayamanan para sa kasalukuyang sitwasyon mo ang pinakaligtas na pagpipilian. At 80,000 taon lang ng buhay ang kailangan mong ialay. Ang kasalukuyan mong buhay ay kayang makipagpalit ng 3 beses para sa Immortal Grade 4 na kayamanan. Kahit na malas ka, mayroon pa rin kahit isa na magagamit. Kasabay ng pag-invest ng 80,000 taon ng buhay, mapapansin mo na nawala na naman ang isang bahagi ng iyong buhay. Pagkatapos ay isang bowl ang liwanag ang nabuo sa iyong harapan. Sa pagliwanag nito, isang kulay berdeng liwanag. Ang kumikinang na espada ng Immortal ay lumitaw sa iyong harapan. Ito ay isang Immortal 4th Grade Superior Immortal Sword. Superior na naman. Mukhang napakaganda ng swerte mo. Ngunit hindi ka naglakas loob na mag-aksaya ng oras. Nag-aalala na baka may magbago kapag nagtagal. Kaya't hindi na pinag-aralan pa ang espada ng Immortal. Muli kang nag-invest ng 80,000 taon ng buhay. Ang lumitaw na kayamanan sa pagkakataong ito ay isang flying boat na kasing laki ng palad. At ito ay isang Immortal 4th Grade Absolute. Habang nararamdaman ang aura sa flying boat treasure, agad na nagliwanag ang iyong mga mata. Mukhang mas malakas pa ito kaysa sa dating flying boat ni Huang Hongxiang. Kaya't huminga ka ng malalim. At muling nag-invest ng 80,000 taon ng buhay. Nagliwanag at lumitaw ang isang bilog na gintong perlas. Ang perlas ay lumulutang sa kawalan. Bahagyang may pakiramdam na nahuhulog sa kawalan. Isa na namang Immortal 4th Grade Absolute na kayamanan. Hindi mo na may larawan ang sarili mong swerte. Ang swerteng ito ay talagang pambihira. At para sa huling natitira, 10,000 taon ng buhay ay hindi mo pinalampas. Walang pag-aalinlangang pinili mong i-invest. At nakakuha ng isang Immortal 1st Grade na maskara. Tutal, mayroon ka pa namang 1,000 taon ng buhay bilang puhunan. Sa huli, kailangan mo lang gamitin ang iyong kakayahan para madagdagan ang iyong buhay. Sa oras na ito sa harap ng Life Exchange Tower, si Huang Hongxiang ay nakaupo sa hangin at tahimik na naghihintay. Hindi nagtagal ay lumitaw na ang lahat sa harap ng tore. Tiningnan niya ang lahat at malamig na nagsalita. Sige na, dumating na ang oras para pagpasyahan ang inyong kapalaran. Ibigay ang mga kayamanan. Nag-aalangang inilabas ng lahat ang iba't ibang Immortal 3rd Grade na kayamanan. Iwinasiwas ni Huang Hongxiang ang kanyang kamay. Ang mga Immortal 3rd Grade na kayamanang ito ay napunta lahat sa kanyang harapan. Niyak na lahat ay nagbigay ng isang Immortal 3rd Grade na kayamanan. Ngumiti si Huang Hongxiang ng may pagmamalaki. Ngunit maya-maya ay muling sumimangot ang kanyang mukha. Ilabas ninyo ang lahat ng inyong mga storage bag. Hayaan ninyo akong suriin ito. Nang marinig ito, ilang tao ang biglang namutla. Napakunot din ang noo mo. Bakit napakaingat ng taong ito? Pagkatapos, nagsimulang mag-inspeksyon si Huang Hongxiang. Una niyang ginamit ang kanyang pandama para i-scan kung may nakatagong kayamanan sa katawan ng lahat. At muling maingat na ininspeksyon ang mga storage bag. Natuklasan niya sa storage bag ng ilang tao. May isa o dalawang Xian Yipin na magic treasure. Ngunit hindi pinansin ni Huang Hongxiang ang mga taong ito. Kinuha lang niya ang Xian Yipin na magic treasure ng mga taong ito. At hindi sila pinahirapan. Gayunpaman, may isang tao na nagpadilim bigla sa mukha ni Huang Hongxiang. Nakita siyang nakatayo sa harap ng isang lalaking nakaputi. Mula sa storage bag nito ay kumuha siya ng isang Xian Sanpin na mas mababang uri ng kayamanan. Pinaningkitan ni Huang Hongxiang ang kanyang mga mata. Medyo nagulat siyang tumingin sa lalaking nakaputi at nagtanong. Ano ito? Ang lalaking nakaputi ay nanginginig sa takot at mabilis na lumuhad para humingi ng tawad. Senyor, patawarin niyo po ako. Dahil sa isang nakaraang pagkakataon, nadagdagan ako ng ilang libong taon ng buhay.
Ipinapangako ko na hindi na ako maglilihim sa hinaharap. Malamig na suminghal si Wang Hongxiang. Kung totoo man iyan, kailangan mong sumama sa akin pabalik, para matukoy natin pagkatapos ng masusing interogasyon. Pagkasabi nito, isang suntok niya lang ay pinatulog na niya ang taong ito. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang flying boat treasure at ikinulong sa loob ang lalaking nakaputi. Sunod niyang tiningnan ang lahat at sinabi, "Sige, sa pangkalahatan, masunurin naman kayo. Sumama na kayo sa akin pabalik." At agad niyang isinama ang lahat paalis. Tahimik kang sumunod. Sa buong proseso, hindi makikita ang pagbabago sa iyong ekspresyon. Ang 12-12 ng hidden formation at ang ipinalit mo. Isang gintong perlas, tunay ngang lahat ay gumanap ng kanilang papel. Perpektong naloko ang perception scan ni Wang Hongxiang. Pagkalabas ng Secret Realm, muling ipinatawag ni Wang Hongxiang ang flying boat. Dinala ang lahat pabalik sa harap ng Immortal Mountain. Binigyan ang bawat isa ng isang dilaw na token at isang storage bag. At dahan-daang sinabi, "Itago ninyong mabuti ang inyong mga token. Mula ngayon, kayo ay kalahating miyembro na ng pamilyang Wang. Hawak ang token na ito, walang mangangahas na saktan kayo sa lungsod. Ito ang inyong mga cultivation resource para sa buwang ito." Sa loob ay may isang cultivation technique manual. Detalyadong nakasulat ang mga cultivation realm ng Immortal Realm at ang mga paraan para makapag-breakthrough. Mayroon ding mga Immortal Stone at low-grade Immortal Peel. Mula ngayon maaari ninyong gamitin ang token para kumuha sa accounting office buwan-buwan. Panghuli tandaan ninyo ang paalala ko. Malaya kayong makakalabas-masok sa pamilyang Huang. Pwede kayong umalis sa labas ng Panlong City at hindi na bumalik. Ngunit kailangan ninyong bumalik sa tamang oras isang beses bawat taon para kunin ang antidote pill para sa Gu Poison. Kung hindi ay tiyak ang inyong kamatayan. Siyempre kung matalino kayo, malalaman ninyo na mas delikado sa labas ng lungsod ng 1,000 beses kaysa sa pamilyang Huang. Ang pagpili na manatili sa Immortal Mountain na ito para mag-cultivate ang pinakamagandang desisyon. Pagkatapos magsalita ayaw ng pansinin ni Wang Hongxiang ang mga tao. Kinuha niya ang mga nakuhang kayamanan. At lumipad kasama ang lalaking nakaputi sa isang direksyon. Sa pag-alis ni Wang Hongxiang nakahinga ng maluwag ang lahat at napaupo sa sahig. Ang ilang tao ay pabulong na nagmumura. Sinasabing hindi na sana sila sumunod paakyat sa Immortal Realm. May iba namang lihim na natutuwa. Mabuti na lang may natitira pa akong 2,000 taon ng buhay. Dagdagan pa nitong 1,000 taon mayroon pa akong 3,000 taon ng buhay. Dapat sapat na ito para makapag-breakthrough ako sa susunod na realm. Lintik, 1,000 taon na lang ang natitira sa buhay ko. Makakaangat kaya ako sa susunod na realm. Ang mga realm sa Immortal Realm ay tiyak na mas mahirap ay breakthrough kaysa sa Mortal World. Walang tigil sa pagrereklamo ang mga tao. Habang ikaw naman ay hindi naghanap ng mapagsasabihan ng iyong sama ng loob. Diretso kang lumipad pabalik sa iyong cave abode. Pagkatapos ay mahinahon mong pinag-isipan ang lahat. Matapos mong suriin ang lahat ng problema. Alam mo na kung anong mga susunod mong hakbang. Iba ka sa mga taong ito. Hindi mo kinain ang Immortal Pill na may misteryosong Gu Poison. At sinabi pa ni Wang Hongxiang na malaya kayong makakalabas-masok sa pamilyang Huang. Kaya naman napakadali lang para sa iyo na maging malaya. Ngunit dahil wala kang kaalam-alam sa labas, mas malaki ang posibilidad na mapahamak ka sa labas. At saka kapag nakatakas ka sa pamilyang Huang, baka hindi ka na makabalik sa Secret Realm para gamitin ang iyong buhay kapalit ng mga kayamanan. Tutal may isang tao noon na hindi mula sa 5 malalaking pamilya na gustong pumasok sa Secret Realm na iyon para makipagpalit ng kayamanan ngunit hindi pinayagang makapasok. Kaya sa ngayon ang pagiging undercover sa pamilyang Huang ang pinakamagandang opsyon. Kaya bumalik ka sa loob ng kuweba. Agad mong pinaganya ang lahat ng mga porma sayon. Matapos mong 2 beses na kumpirmahin na walang ibang tao sa kuweba. Saka mo lang inilagay sa mesang bato ang lahat ng gamit mo. Isang bagong-bagong manual ng cultivation technique. 10 mapusyaw na berdeng immortal na tableta. 10 kumikinang na Immortal Stone. Isang artifact na maskara. Isang Immortal Sword. Isang artifact na lumilipad na bangka. Isang storage artifact. Kaka-rating mo pa lang sa Immortal World mukhang papunta ka na sa isang maginhawang buhay. Pagkatapos ay kinuha mo muna ang manual para suriin. Dahil kailangan mo munang maunawaan ang mga cultivation realm ng Immortal World. At ang pangkalahatang sitwasyon ng cultivation. Matapos mong pag-aralan ng manual ng 2 beses, nalaman mo na rin na may 10 antas ng Immortal Realm. Ito ay ang Star Accumulation Realm, Star Brilliance Realm, Profound Light Realm, Void Silence Realm, Glazed Glass Realm, Holy Spirit Realm, Universe Realm, Thou Saint Realm. Bawat realm ay nahahati pa sa 10 layer ng cultivation. Ikaw ngayon ay nasa unang layer na ng Star Accumulation Realm. At si Wang Hongxiang ay tila isang dalubhasa sa Moon Firmament Realm. Pagkatapos ay ibinalik mo ang manual sa mesa habang bahagyang nakakunot ang noo. Kahit na kayang itaas ng teknik na ito ang cultivation, lalo na kung sasamahan ng mga tableta at Immortal Stone. Tiyak na mabilis kang makaka-breakthrough sa Star Brilliance Realm. Ngunit halatang hindi ganoon kasimple ang teknik na ito. Tila sinadyang likhain para ubusin ang life essence ng isang tao, para piliting pabilisin ang pag-angat sa cultivation realm. Ang itinaas na cultivation ay hungkag na parang bula at puro panlabas na anyo lang. Pero kung iisipin mo ito may punto rin. Dahil itinuturing lang kayo ng pamilyang Huang na parang pinagkakakitaan. Iniisip na anihin kayo kaagad para pagkakitaan. Tiyak na kailangan nilang gumamit ng mga gamot na pampabilis ng paglago. Kaya hindi mo pwedeng i-practice ang teknik na ito. Kailangan mong humanap ng paraan para makakuha ng normal na teknik.
Agad mong ibinaling ang iyong tingin sa mga immortal na tableta at immortal stone. Muli mong ginamit ang analysis formation para sa detalyadong pagsusuri. Suriin ang mga sangkap ng immortal pill at immortal stone. Itinago lang ito matapos makumpirmang walang lason. Ang mga ito ay kagamitan sa pagsasanay para sa mga nasa mababang antas ng mountain grade. Naglalaman ito ng sagaan ng immortal energy. Isang high-quality first-grade immortal artifact na maskara. Kapag isinuot ang maskarang ito, may tatago nito ang lahat ng iyong aura. Para mahirapan ng iba na matukoy ang iyong cultivation level. Ito rin ang bagay na pinakagusto mo. Lumalabas na ang mga kayamanang mula sa Tower of Life Exchange kapag hinawakan. May isang impormasyon na papasok sa iyong isipan, na nagdedetalye ng gamit ng mga kayamanang ito. Ang maskarang ito ay isang magandang bagay na kailangan mo ngayon, kahit na hindi mataas ang grado nito. Pero ang gamit nito ay higit pa sa maraming high-grade na artifact. Isang 4th grade high-quality immortal sword, ang Qinghong Immortal Sword. Kailangan ng isang eksperto sa Tianyan Realm o Shuangwuang Realm para mailabas ang pinakamalakas nitong kapangyarihan. Pero sa ngayon ay nasa Xingyun Realm ka pa lang. Hindi magandang magpakita ng yaman. Hindi angkop na gamitin. Kung wala kang sapat na resources sa pagsasanay, pwede mo itong ibenta para magkapera. Isang 4th grade peerless quality immortal artifact, ang Sky Protection Flying Ship. Ang bilis ng lipad nito ay may hahalin tulad sa isang eksperto sa Shuangwuang Realm. Kaya rin itong salagin ang atake ng isang eksperto sa Shuangwuang Realm. Ang kayamanang ito mismo ang kailangan mo sa ngayon. Habang tinitingnan ng Sky Protection Flying Ship, kumikinang ang gininto ang liwanag sa iyong mga mata. Sa lahat ng mga kayamanang ito, ang pinakagusto mo pa rin ay itong Sky Protection Flying Ship. Sa ngayon, mababa pa ang cultivation mo kaya hindi mo magagamit ang mga high-grade na sandata. Ang pagkakaroon ng mas maraming artifact na pansagip buhay ang pinakamainam na gawin. Isang 4th grade immortal artifact, ang Storage Golden Pearl. Maganda rin ang bagay na ito. Pwede pa ngang mag-imbak ng mga buhay na nilalang sa loob nito. Matapos pag-aralang mabuti ang iba't ibang kayamanan, mas naging kampante ka na. Sa totoo lang, mula nang makarating ka sa Immortal World, bawat sandali ay laging tensyonado ka. Isang pagkabalisa na hindi mo pa nararanasan kailanman. Kahit na maingat kang kumilos. Pero ngayon ay hindi pa nawawala ang panganib. Kailangan mo pa ring maghanda ng maaga, bago ka muling pumunta sa Tower of Life Exchange. Kailangan mong makaipon ng mas maraming life essence, para makakuha ng mas maraming kayamanang pansagip buhay at magkaroon ng puwang sa Mountain Realm. Hindi mo rin talaga inaasahan na ganito pala kahalaga ang life essence sa Immortal World. Halos katumbas na ito ng pera. Kung alam mo lang noon ang kahalagahan ng Shouyuan, tiyak na nag-ipon ka na ng ilang milyong taon ng Shouyuan sa mundo ng mga mortal. Sapat na ang 10 o 20,000 taon na buhay sa mundo ng mga mortal. At higit sa 10 beses ka nang naging mas maingat. Kung nalaman ko lang sana, dapat naging daan-daang beses akong mas maingat. Mukhang sa susunod, kailangan kong maghanda ng daan-daang beses na mas higit pa. Sa ganitong paraan, mas magiging ligtas. Pero buti na lang at mayroon kang espesyal na kakayahan. Hindi mo kailangang dumaan sa mga breakthrough para tumaas ang Shouyuan tulad ng iba. Sa halip ay sinisira mo ang mga bagay na may buhay, para tumaas ang iyong Shouyuan. Dito sa Immortal Realm ay mayroong mga immortal na gamot. Kung susunugin mo ang mga immortal na gamot, tiyak na mas malaking Shouyuan ang makukuha mo kaysa sa pagsunog ng mga spirit medicine sa mundo ng mga mortal. Ngunit sa ngayon, kakaunti pa lang ang alam mo tungkol sa Panlong City na ito. Mahirap ding makakuha ng maraming immortal na gamot. Hindi mo pa alam kung mapanganib ba sa labas. Ang padalos-dalos na paglabas para maghanap ng impormasyon ay maaaring magdulot ng panganib. Bagaman sinabi ni Huang Hongxiang dati, na kung hawak mo ang Huang Family Shouyuan token, walang mangangahas na saktan ka sa loob ng lungsod. Ngunit nararamdaman mo pa ring mapanganib ito. Mas mabuting iwasan na lang hanggat maaari. Malamang may ilan sa mga taga-mortal world na lalabas para mag-explore. Kailangan mo lang maghintay ng tahimik ng ilang araw. Pagkatapos noon, maaari mo na siguro silang puntahan para magtanong. Kagagawa mo lang ng desisyon nang bigla kang nakarinig ng ingay mula sa warning formation sa labas ng iyong kuweba. Pagkatapos ay may kumatok sa batong pinto ng kuweba. Ipinikit mo ang iyong mga mata, at natuklasan mong isang magandang babae ang nasa labas. Ang taong ito ay isa sa mga taga-mortal world, at isa rin sa kasalukuyang Huang Family Shouyuan. Matapos mag-isip sandali, binuksan mo pa rin ang pinto ng kuweba. At tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Nakasuot ang babae ng light purple na vest-tied at hanggang baywang ang itim niyang buhok. Bata at maganda ang kanyang itsura. Pagkatapos makarating sa Staryun Realm, ang kanyang katawan ay naglalabas ng aura ng isang diwata na parang isang celestial maiden. Nagbibigay ito ng isang napakagandang pakiramdam. Ngunit hindi mo kilala ang babaeng ito. At bakit ka bigla ang hahanapin ng isang napakagandang babae? Medyo kakaiba ito. Pagkatapos ay nagpakilala ang babae. Fellow Taoist, ang pangalan ko ay Xu Qingying. Nakatira ako sa kuwebang iyon sa banda roon. Si Pai ay kapitbahay mo. Naghahandang makipaggrupo sa ilang kilalang kaibigan para pumunta sa pamilyang Huang, upang mag-explore sa loob ng syudad. Kaibigan, nais mo bang sumama? Mas ligtas kung marami tayo. Nahaharap tayo sa isang mahirap na sitwasyon. Ang pag-alam sa sitwasyon ng kapaligiran ay maaaring makatulong sa paglutas ng problemang ito. Umiling ka, mayroon akong kailangang asikasuhin. Hindi muna ako maaaring lumabas sa ngayon. Nang marinig ito, natahimik sandali si Xu Qingying at tumango na lang. Alam din niyang ayaw mong lumabas para makipagsapalaran.
Ngunit maaaring maging sanhi ito ng unti-unting pagkahuli. Sa tingin pa rin niya ay kailangang aktibong humanap ng solusyon sa problema. Hindi lang basta susunod sa mga hakbang na ibinigay sa kanila ng pamilyang Huang. Kung hindi, sa huli ay kamatayan lang ang kanilang kahaharapin. Ngunit dahil ayaw mong sumama, wala siyang magawa. Nagpaalam na lamang siya sa iyo. At naghanda ng hanapin ng iba para magtanong. Ngunit sa sandaling iyon ay tinawag mo siya. Kaibigan, sandali lang. Mayroon akong mungkahi. Huminto si Xu Qingying at nagtanong. Anong mungkahi? Kapag nagtatanong kayo ng balita sa syudad, maaari ninyong bigyang pansin ang istruktura ng kapangyarihan dito. Kung may mga organisasyon kung saan makakakuha ng cultivation resource. Halimbawa, ang iba't ibang samahan ng kalakalan. O kung mayroong mga alchemy guild o formation master guild ng mga mortal. Ang mungkahi mo ay ang mismong impormasyon na kailangan mo. Lalo na ang mga samahan ng kalakalan. Dahil gusto mo ng gamot pang immortal. Pinakamainam na pumunta sa mga samahan ng kalakalan na may magandang reputasyon. Matapos marinig ito, bahagyang napangiti si Xu Qingying. Iyan nga ang mga balitang gusto naming alamin. Tumango ka, at saka, kung maaari, itala ninyo ang mga impormasyong ito. Baka may gustong bumili niyan gamit ang espiritong bato. Makakakuha rin kayo ng kaunting cultivation resource. Pagkasabi niyon, isang ngiti ang lumitaw sa iyong mukha. Hindi mo alintana na gumamit ng ilang espiritong bato para bilhin ang impormasyong iyon. Para maiwasang personal na mapahamak. At tumango rin si Xu Qingying nang marinig ito. Napakaganda ng mungkahi na iyan. Siya nga pala, kaibigan, ano ang iyong pangalan? Pagkatapos magsalita ay seryoso siyang tumitig sa iyo. Para siyang nakatingin sa isang mahalagang kayamanan. Dahil hindi ka pa niya nakikita kailanman sa mundo ng mga mortal. Walang pag-aalinlangan mong sinabi, ang pangalan ko ay Wu Siren. Ang Wu ng mandirigma, ang Si ng maawin. Sige kaibigang Wu, hanggang sa muli, bahagyang yumuko si Xu Qingying. At tumalikod para maglakad patungo sa susunod na kuweba. Kasabay nito ay bumulong siya sa kanyang sarili. Mayroon bang ganitong tao sa mundo ng mga mortal? Ang pangalan na iyon ay talagang hindi pamilyar. Matapos paalisin si Xu Qingying ay bumalik ka sa iyong kuweba. Ipinagpatuloy mo ang pag-aaral sa sistema ng paglilinang sa mundo ng mga immortal. Mabilis na lumipas ang araw. Tahimik na bumagsak ang gabi. Habang sinasanay mo ang sarili sa iyong kapangyarihang pang-immortal, naghihintay ka sa pagbabalik ni Xu Qingying. Sa wakas nakita mo si Xu Qingying na lumilipad pabalik mula sa kalangitan. Agad mo siyang sinalubong. Ngumiti rin si Xu Qingying nang makita ka niya. Kaibigang Wu, hinihintay mo ba ako? Isang banayad ng ngiti rin ang ipinakita mo. Kaibigang Xu, sinunod mo ba ang aking mungkahi? Naglabas si Xu Qingying ng isang bagong aklat at sinabi. Itinala ko sa aklat na ito ang lahat ng impormasyong nakuha ko ngayong araw. Naghihintay dito si kaibigang Wu. Hindi kaya gusto mong tingnan ito. Hindi ka na nagsayang ng salita at direktang naglabas ng isang espiritong bato at sinabi. Ipagbili mo sa akin. Isa ito sa mga prinsipyo mo sa buhay. Kung magagastos mo ang pera para maiwasan ang panganib, huwag kang manghinayang gumastos. Tutal ang pera ay bagay lang na panlabas. Ang buhay ay walang katumbas na halaga. Natigilan din sandali si Xu Qingying sa iyong ginawa. Agad siyang nakabawi at sinabi. Maaari kitang gawan ng kopya. Pero sinabi mong hindi na kailangang mag-abala pa. Kopyahin ko lang ng mabilis. Pagkasabi mo nyon ay naglabas ka ng isang formation compass. Kumislap ang liwanag mula rito patungo sa booklet. At natapos na nitong kopyahin ang nilalaman nito. Pagkatapos ay isinauli mo ang booklet kay Xu Qingying. Nagtatakang tiningnan ni Xu Qingying ang iyong formation at nagtanong. Anong klaseng formation ito? Bakit hindi ko pa ito nakikita kailanman? Casual kang sumagot ng napulot ko lang. Hindi malaman ni Xu Qingying kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan nang makitang aalis ka na ay dali-dali siyang nagtanong. Mayroon din akong mapa ng Panlong City. Gusto mo rin bang kopyahin ito? Basta ka na lang nag-abot ng isang immortal stone bilang pahiwatig. Pwede yan. Bibigyan kita ng isa pang immortal stone. Dahil ang mapa ay isang magandang bagay. Kapag may mapa gusto mong pumunta, kahit saan ay hindi mo na kailangang magtanong-tanong pa ng direksyon. At sa pagtatanong ay malaki ang posibilidad na malaman nilang hindi ka taga rito. Madali ka ring mapag-iinitan ng iba. Balak sana ni Xu Qingying na ipakopya ito sa'yo ng libre. Dahil binigyan mo na siya ng isang immortal stone. Dapat mong malaman na sa loob ng isang buwan. 10 immortal stones lang ang maaari ninyong matanggap. Kaya agad siyang nagsabi, kaibigang Wu, hindi na ito kailangan. Kanina ay binigyan mo na ako ng isang immortal stone. Bagamat gusto rin ni Xu Qingying ng mas maraming immortal stones. Ngunit mayroon din siyang sariling mga prinsipyo. Bukod pa riyan, magiging magkapit-bahay tayo sa susunod na 1000 taon. Siguradong magkakaroon tayo ng pangangailangan sa isa't isa. Pero umiling ka lang at sinabi, tanggapin mo na, mayroon akong sariling mga prinsipyo. Sige, paalam na. Pinanood ni Xu Qingying habang mabilis kang bumalik sa iyong kuweba. Hindi niya maiwasang matulala sa kinatatayuan. Iba talaga itong si kaibigang Wu sa lahat. Nang matauhan ay bumalik na rin siya sa kanyang sariling kuweba. Nasiyahan siya sa hindi inaasahang pagtanggap ng 2 immortal stones. Pagbalik mo sa iyong kuweba, inactivate mo ang copying formation. At sinimulang pag-aralan ng mabuti ang sitwasyon ng Panlong City. Ang Panlong City ay isang medyo liblib na lungsod sa mundo ng mga immortal. Ang pinakamalakas na tao ay ang Panginoon ng Panlong City, isang eksperto sa antas ng Void Silence. Ang mansion ng City Lord ang pinakamalakas na puwersa sa Panlong City. Nasa ilalim ng mansion ng City Lord ang 5 dakilang pamilya. Sila ang pamilyang Huang, pamilyang Lin, pamilyang Sun, pamilyang Chen at pamilyang Long.
Sa kanila ang pamilyang Huang ang pinakamalakas. Bukod dito mayroon ding Alchemist Guild at Formation Master Guild sa Immortal Realm. Maliban dito mayroon pang iba't ibang mga guild, at mga samahan ng mga ngalakal na laganap sa malalaking lungsod ng Immortal Realm. Isa na rito ang tinatawag na Jubaojai. Ang samahan ng mga ngalakal na ito ay may napakagandang reputasyon sa Immortal Realm. Kilala sila sa tapat na pakikipagkalakalan, at mayroon din silang sangay sa Panlong City. Kung gusto mong bumili at magbenta ng mga gamit, pumunta ka lang sa Jubaojai. Matapos pangkalahatang maunawaan ang sitwasyon sa Panlong City, bahagyang ngumiti ka, at sa mga impormasyong nalaman ni Xu Qingying, may isang bagay na partikular na binanggit. Kung kayong mga Shokwan ay magpapatuloy ng ganito, tiyak na magiging trahedya ang kahahantungan. Kung gusto ninyong tunay na makawala sa paghihirap, ang tanging paraan ay palakasin ang inyong kapangyarihan hanggang sa Yushao Realm. Saka kayo maaaring mag-apply para maging isang tunay na miyembro ng pamilyang Huang. Ngunit ang ikinagulat mo, ay dating isa ring Shokwan si Huang Hangsheng. Hindi mo alam kung paano nalaman ni Xu Qingying ang balitang ito. Ngunit base sa mga impormasyong ito, mukhang may mga paraan itong si Xu Qingying, na nagawa niyang malaman ang mga ito. Kaya pala napaka-pamilyar ni Huang Hangsheng sa iniisip ninyo. Mukhang marami na siyang pinagdaan ng ganitong traito noon. Ito talaga ang sinasabing ang dating tagapuksa ng dragon ay naging masamang dragon. Mabilis na lumipas ang gabi. Lumabas ka ng iyong kuweba. Lumitaw sa iyong isipan ang mapa ng Panlong City. Agad kang lumipad patungo sa isang direksyon. Ang buong bilis ng paglipad sa Xingyun Realm ay higit 1,000 beses na mas malakas kaysa sa dati. Habang lumilipad ng buong lakas, naramdaman mo rin mismo ang lakas pagkatapos maging immortal. Hindi nagtagal ay nakarating ka sa iyong destinasyon ang Jubaojai. Kasabay nito ay nagsusuot ka ng puting maskara ng sorrow. Sa pagsusuot ng maskara nakatago ang iyong aura. Hindi talaga makita ang iyong cultivation realm. Ang mga kalye sa paligid ay matao at abala. Sa harap ng Jubaojai ay maraming tao at napakasigla ng paligid. Sinundan mo ang mga tao papasok sa loob ng Treasure Pavilion. Matapos magmasid sandali nalaman mo kung paano magbenta ng mga gamit. Nagpunta ka sa selling area at lumapit sa isang counter. Tumingin ka sa isang babaeng may profesional ng ngiti at sinabi, "Magbebenta ako ng isang immortal sword." Nakangiting nagtanong ang babae, "Anong grade?" Kalmado ka pa rin sumagot, "Immortal 4th grade." Nang marinig ito, ang ngiti ng babae ay biglang naging mas taos-puso. Mabilis siyang tumayo at magalang-kang dinala ang mahalagang panauhin sa reception room. At nalaman mo na rin mula sa impormasyong nakuha ni Xu Qingying ang halaga ng isang 4th grade treasure sa Panlong City. Ang isang superior 4th grade immortal flying sword ay isang kayamanan na kahit ang mga eksperto sa Zuanguang Realm ay magugustuhan. Sa Panlong City, tanging ang 5 malalaking pamilya lang ang may mga elder na may lakas ng Zuanguang Realm. Sa pagkakaroon ng ganitong kayamanan, sigurado na sa Immortal Realm, ikaw ay mayaman na. Higit pa rito, ang sa iyo ay isang superior 4th grade immortal flying sword. Ang ganitong uri ng immortal sword ay magagamit kahit ng mga eksperto sa Zuanguang Realm. Ang halaga nito ay mas mataas kaysa sa ibang 4th grade immortal swords. Base sa iyong pagkakaalam, ang mga elder ng 5 malalaking pamilya sa Panlong City, marami sa kanila ay gumagamit pa rin ng mid-grade 4th grade immortal swords. Kailangan lang ng Treasure Pavilion na ibenta ang immortal sword sa mga elder na ito para kumita sila ng malaki. Hindi nagtagal, nakilala mo ang isang matabang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Liu Byud. Isa rin siyang deacon sa Treasure Pavilion. Nagpalitan kayo ni Deacon Liu ng ilang formal na salita. Pagkatapos ay inilabas mo ang immortal sword at sinabi sa mahinahong boses, "Magkano ang market price ng espadang ito?" Sabihin mo ang isang presyo. Alam kong garantisado ang reputasyon ng inyong Treasure Pavilion. Kung tama ang presyo, sa susunod na mayroon akong ibang magagandang gamit, tiyak na babalik ako. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Deacon Liu. May nagbebenta pala ng ganitong antas ng immortal sword. At ang ibig sabihin nito, mayroon pa siyang ibang kayamanan na maaaring ibenta. Kaya agad siyang nagtanong, "Bibigyan kita ng magandang presyo. Paano ang 135,000 low-grade immortal stones?" Medyo nagulat ka, para lang sa isang immortal sword na ito. Napapalitan pala ito ng ganito karaming bato ng immortalidad. Pero nagkunwari pa rin siyang alam na alam ang presyo sa merkado at kalmadong sinabi, "Kulang pa." Nang makita ni tagapamahala Leon na eksperto ka, napilitan na lang siyang baguhin ang presyo. Kasabay nito pinatatag niya ang kanyang boses at muling nag-alok ng presyo. 140,000 mababang uring bato ng immortalidad. Kung tataas pa dyan hindi ko na talaga kaya. Nang marinig mo ito ay tumango ka. "Sige, pero huwag mo munang madaliin ang pagbigay sa akin ng bato ng immortalidad. Gusto kong bumili ng ilang bagay dito sa inyo." Nang marinig ito lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni tagapamahala Leo. "Abay napakaganda niyan. Kaibigan ano po ang kailangan ninyo? Ang aming Jubaojai ay mayroong lahat ng iyong hahanapin. Mga pamamaraan ng cultivation sining ng immortalidad gamot ng immortalidad at marami pang iba mayroon kami niyan lahat." Pagkarinig mo nito agad kang nagtanong, "Mayroon ba kayong mga pamamaraan ng cultivation na angkop para sa antas ng profound light?" Karaniwan magkano ang kailangang bato ng immortalidad? Para makasiguro, kailangan mong ipamali sa kanya na isa kang eksperto sa antas ng profound light. Sa ganitong paraan hindi niya pag-iinteresan ang mga bagay na nasa iyo. Sa hinaharap kapag nakikipagnegosyo sa kanila magkakaroon ka ng kumpiyansa. Gaya ng inaasahan pagkatapos niyang marinig ang sinabi mo. Si tagapamahala Leo ay agad nagpakita ng gulat na ekspresyon.
Pagkatapos ay sinabi niya na ang ikalimang gradong pamamaraan ng cultivation ay orihinal na mas mahal. Pero kung kakopyahin lang ang isang bersyon, karaniwang 50,000 bato ng immortalidad lang ang kailangan. Sige, kung gayon magpapakopya ako ng isa. Ano-ano ang mga uri ng pamamaraan na pagpipilian? Pipili muna ako. Saka magkano ang kailangang bato ng immortalidad para sa ikalimang gradong pamamaraan ng paggalaw? Mas mura ito ng kaunti. 20,000 bato ng immortalidad lang. At ganoon na nga pagkalipas ng panahon para masunog ang isang insenso. Nakapili ka na ng pamamaraan ng cultivation at pamamaraan ng paggalaw. At umalis ka na dala ang 70,000 bato ng immortalidad. Si tagapamahala Leo mismo ang naghatid sa iyo palabas. Bago kayo maghiwalay, hindi niya nakalimutang sabihin na hanapin mo siya ulit sa susunod. Samantala ikaw pagkaalis mo sa Jubao Jai ay mabilis na pumunta sa isang sulok. Walang pag-aalinlangan mong ipinalabas ang ika-4 na gradong Supreme na Air Garden Flying Boat. Sumakay ka sa flying boat at mabilis na umalis. Nakalayo na sa Jubao Jai. Dumating sa isang liblib na lugar. Naglagay ka ng isang array sa airship. Sinuri mong mabuti ng paulit-ulit para makasigurong walang nakasunod. Saka mo lang itinago ang airship, tinanggal ang maskara at normal na lumipad. Ngayon ay mayroon na akong cultivation technique at movement technique. Ang susunod ay magsanay at mag-ipon ng life essence. Pagkatapos ay maghanap ng paraan para maging isang immortal grade alchemist at immortal grade array master. Kaya lumipad ka sa ibang direksyon. Ang destinasyon ay sa Panlong City. Ang Alchemist Guild at ang Array Master Guild. Pumunta ka sa dalawang guild at bumili ng mga panimulang libro. Susubukan mong maging isang immortal level alchemist. Total medyo sayang kung direktang bibili at susunugin ang mga immortal herbs. At kapag naging alchemist ka na hindi ka lang makakagawa ng pills para sa cultivation mo, maaari ka rin sa pagsunog ng may saganang sigla ng immortal herbs ay makakuha ng maraming life essence. Ito ang pinakaligtas at pinakasulit na paraan para makakuha ng life essence. Pero pagkatapos mong ayusin ang iyong mga sariling gawain, hindi ka direktang bumalik sa pamilyang Huang. Sa halip ay lumipad ka sa ibang direksyon. Pupuntahan mo si Zhang Wei. Una kailangang tiyakin kung buhay pa ba ang loko. Kung buhay pa siya, kailangan mong pakanabangan siya ulit tulad ng dati. Ang pambihirang swerte ng lokong ito. Hindi ko lang alam kung dito sa Immortal World si Zhang Wei ay may swerte pa ring tulad noong nasa Mortal Realm. Noong bata ka pa may natuklasan kang isang kakaibang bagay. Iyon ay basta't bigyan mo ng kahit ano si Zhang Wei. Tila nagdi-trigger ito sa swerte ng loko, na nagiging dahilan para gumanda ang iyong swerte. Pagkatapos yun mas nagiging madali para sa iyo na makakuha ng ibang mga bagay. Minsan pa nga ay doble ang nakukuha mo. Basta kapag minamalas ka, binibigyan mo si Zhang Wei ng kahit kaunti. O kaya naman ay mas matagal na nakakasama si Zhang Wei. Halatang halata na gumaganda ang swerte mo. At ngayon dito sa Immortal World na puno ng panganib, mas kailangan mo ng swerte. Para sa iyo si Zhang Wei ay hindi lang basta isang mabuting kapatid. Minsan para siyang isang divine beast na pixia. Pagkalipas ng isang oras nakarating ka sa harap ng tarangkahan ng pamilyang Lin. Noong araw bago ka dinala mula sa Mortal Realm patungo sa Immortal Realm. Pinagmasdan mong mabuti ang mga immortal na gumagabay sa daan. Natuklasan na ang mga immortal na iyon ay mayroon sa kanilang baywang. Nakasabit na mga token na may iba't ibang nakaukit na letra. Ang mga immortal na kumuha kay Zhang Wei. Ang token na nakasabit sa kanilang baywang ay token ng pamilyang Lin. Sa sandaling ito, ilang mga nasa antas ng Xinghui Realm Cultivation ang nagbabantay sa pangunahing tarangkahan ng pamilyang Lin. Kahit sino sa kanila ay hindi mo kayang kalabanin. Kaya sinadya mong isabit ang Shokuan token sa isang kitang-kitang lugar. Pagkatapos ay magalang kang nagsalita sa mga bantay sa iyong harapan. Mga senior, kara-rating ko lang mula sa Mortal Realm. Pansamantala akong nanunuluyan sa pamilyang Huang. At ang kapatid ko ay nasa pamilyang Lin. Ang pangalan niya ay Zhang Wei. Sana ay maabisuhan niyo siya na lumabas para makipagkita sa akin. Pagkatapos mong magsalita, hindi mo nakalimutang kumuha ng 2 piraso ng Immortal Stones at ibinigay sa mga bantay sa iyong harapan. Nalaman mo mula sa impormasyong nakuha ni Xu Qingying. Ang 5 malalaking pamilya ay may relasyon ng kooperasyon at kompetisyon. Kabilang sa kanila, ang pamilyang Huang at Lin ay may ugnayan ng kooperasyon. Kung hindi ka talaga maglalakas loob na basta nalang hanapin si Zhang Wei. At ang bantay ay tila nagulat din habang nakatingin sa iyo. Agad nang umiti siya ng bahagya at sinabi, "Bata, marunong ka palang dumiskarte. Madali lang yan. Maghintay ka sandali." Habang nagsasalita, kumuha siya ng isang kumikinang na jade slip na kasinlaki ng palad. Nagpasok siya ng immortal energy dito. Pagkatapos ay nagsalita siya sa jade slip. Old 8, may gustong makipagkita kay Shokuan Zhang Wei dito sa pangunahing tarangkahan. Papuntahin mo siya agad dito. Tinitigin mo ang jade slip na iyon nang may pagtataka. Ang bagay na ito ay maaaring kumontak sa iba ng malayuan. Hindi ba't halos kapareho lang iyon ng isang cellphone? At nang makitang itinago na ng bantay ang jade slip, nagmadali ka ring yumuko para magpasalamat. "Maraming salamat po, senior." Iwinagayway ng bantay ang kanyang kamay. At sinabihan kang maghintay doon. Maya-maya lang ay lumipad si Zhang Wei papunta sa pangunahing tarangkahan. Pagkakita sa iyo, agad na natuwa si Zhang Wei. Mabilis siyang yumuko sa mga bantay bago nagmamadaling lumapit sa iyo. At binigyan ka ng isang mahigpit na yakap. Ayaw mong mag-usap dito. Tahimik mong isinama si Zhang Wei palayo. At nagpunta sa isang lugar na hindi matao. Tuwang-tuwang sinabi ni Zhang Wei, "Kuya Lin Bei, paano mo nalaman na nasa pamilyang Lin ako? Hindi ko inaasahan na mahahanap mo ako ng ganito kabilis." Sobrang nasabik si Zhang Wei.
Lalo na sa isang dayuhang lugar. At matapos makaranas ng sama ng loob kamakailan. Nga pala Kuya Linbei, kinain mo ba yung immortal na tableta? May lason ng go sa loob nyon. Hindi ko kinain. Kinain mo ba? Tiningnan mo ang antas ng cultivation ni Zhang Wei. Si Zhang Wei na kalahating araw na lang ang natitirang buhay. Siguradong gagawin niya ang lahat para maging immortal muna. Mapait na ngumiti at tumango si Zhang Wei. Alam ko namang hindi mo basta-basta kakainin ang tabletang bigay ng iba. Pero paano ka nag-breakthrough sa Mountain Realm ng ganito kabilis? Huwag muna nating pag-usapan yan. Ngayong nangyari na ito, mag-isip tayo ng paraan para mabuhay. May ibibigay ako sa'yo. May kopya ako rito ng ikalimang antas na Immortal Cultivation at Movement Technique. Habang sinasabi mo ito, inabot mo ang isang replication formation kay Zhang Wei. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zhang Wei. Gulat na gulat siyang tumingin sa'yo. Kuya Linbei, anong sinabi mo kanina? Ikalimang antas na Cultivation at Movement Technique. Nang sabihin ito, nagduda si Zhang Wei kung tama ba ang kanyang narinig. Pero seryoso ang mukha mo nang sabihin mong, tandaan mo, huwag mo nang sisanayin ang teknik na ibinigay nila. At kailangan mong itagang mabuti ang mga teknik na ito. Hindi ito pwedeng makita ng kahit sino. Sunod-sunod na tumango si Zhang Wei. Ang mga tingin niya sa iyo ay puno ng pasasalamat. Naiintindihan ko, Kuya Linbei, masyado itong mahalaga. Hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Umiling ka at ngumiti, hindi na natin kailangan ng mga ganyan sa isa't isa. Kasabay nito, naisip mo sa iyong sarili. Ang pagtanggap mo nito ang pinakamalaking pasasalamat na para sa akin. Kailangan kong samantalahin ang swerte mo, bata. Pagkatapos, tinanong mo ulit si Zhang Wei. Kung mayroon ba siyang plano para sa hinaharap. Mapait na ngumiti si Zhang Wei. Mayroon pa akong 1,000 taong buhay model. At mayroon ding lason na go sa kanilang katawan. Tanging sa masipag na pag-eensayo lang makakaligtas. Ngunit nakakuha rin ako ng medyo magandang balita. Iyon ay hanggat ang iyong cultivation ay umabot sa Yushao Realm. Maaari ka nang tuluyang sumali sa pamilyang Lin at makuha ang lunas. Dagdag pa na sinwerte ako sa pagkakataong ito. Ang nakuha kong kayamanan ay isang third-rank immortal na top-grade na magic weapon. 5 beses na mas marami ang natanggap kong immortal stones kaysa sa iba. Umabot ito sa 50 piraso. Habang sinasabi ito, kumuha si Zhang Wei ng isang maliit na storage pouch at inabot sa iyo. At buong loob na sinabi, Kuya Linbei, kunin mo itong 25 immortal stones. Nang marinig mo ito, bahagyang nagbago ang iyong ekspresyon. Ang swerte talaga ng batang ito ay tulad pa rin ng dati. Ngunit habang tinitingnan ng storage pouch na inaabot ni Zhang Wei, ginawa mo naman ang kabaligtaran. Inilabas mo ang inihanda mo ng maaga. Isang storage pouch ang iniabot mo kay Zhang Wei at sinabing, mas marami akong nakuha na immortal stones kamakailan. Kunin mo itong mga immortal stones na ito. Ngunit kailangan mong tandaan, iisa lang ang paraan para malampasan ang sitwasyong ito. At iyon ay ang magsanay ng mabuti para mabilis na umangat ang antas. Kumurap-kurap si Zhang Wei. Mas marami kang nakuha na immortal stones kaysa sa akin. Pagkatapos ay kinuha niya ang storage pouch na inabot mo at sinilip. Natuklasan niyang mayroon palang 20,000 immortal stones sa loob. Sa sobrang gulat ay nautal siya sa pagsasalita. Kuya Linbei, napakaraming immortal stones. Paano mo nakuha ang mga ito? Noong una, akala ni Zhang Wei, nasapat na ang 50 immortal stones na natanggap niya. Iniisip pa niyang ibigay ang kalahati sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya inaasahan na babalikan mo siya ng 20,000 immortal stones. Ngunit hindi ka handang ipaliwanag ito. Mahinahon ang iyong boses ngunit may halong diin na hindi maaaring tanggihan. Kunin mo na ito agad. Kasabay nito, naisip mo sa iyong sarili. Kapag tinanggap mo ang sa akin, magiging mas madali para sa iyo na makakuha ng immortal stones. Pagkatapos, dinala mo ang tuliro pang si Zhang Wei. Sa isang medyo ordinaryong tindahan. Bumili ng 2 immortal grade na sound transmission jade slips. Gumastos ng kabuoang 200 immortal stones. At pinaalalahanan siyang itago itong mabuti. Huwag na huwag itong ilalabas o gagamitin sa harap ng iba. Kung may anumang mangyari, gamitin ang mahikang kayamanang ito para magpadala ng mensahe sa iyo. Labis na naantig si Zhang Wei matapos itong marinig. Ngunit hindi niya ito maipahayag sa salita. Kaya taimtim na lamang siyang tumango. Itinatak sa kanyang puso ang kabutihang loob na ito. Iwinagayway mo ang iyong kamay. Sige na, bumalik ka na at magsanay. Magsikap tayo. Sikaping makapagtatag ng pundasyon sa Immortal Realm sa lalong madaling panahon. Alam na alam mong ang pinakakulang kay Zhang Wei ngayon ay oras. Marami kang natitirang haba ng buhay. Kahit maubos ang haba ng buhay mo, kaya mo pa rin itong dagdagan. Samantalang si Zhang Wei ay may natitira na lang na huling 1,000 taon. Kung hindi siya makakalagpas sa loob ng panahong ito, tiyak na mamamatay si Zhang Wei sa susunod na antas. At alam din ni Zhang Wei kung ano ang iniisip mo. Bago maghiwalay, seryoso siyang nagsabi, Kuya Linbei, kung may kailangan kang gawin, tandaan mong padalhan ako ng mensahe. Ngumiti ka at tumango, pagkatapos ay naghiwalay na kayo at umuwi sa kani-kanyang tahanan. Pareho kayong kapos sa oras. Kailangan itong gamitin ng husto. Kapag pareho na kayong nakatayo sa sarili ninyong mga paa sa Immortal Realm. Tiyak na magkakaroon ng maraming oras para magkita. Hindi nagtagal, bumalik ka sa kuweba ng Huang family sa Immortal Mountain. Nilatag mo ang isang tumpok ng mga aklat sa ibabaw ng mesang bato. Ito ay ang mga Huang Longju, Xian Zongshu, First Grade Immortal Medicine Atlas. Kompletong koleksyon ng mga First Grade Immortal Pill Recipe. Xian Wokao Zongshu. Kompletong koleksyon ng First Grade Immortal Formation Arts.
Plano mong gumugol ng ilang araw para pag-aralan ng mabuti ang mga aklat na ito. Pagkaraan ng isang araw, kabisado mo na ang mga hakbang sa cultivation technique. At nagsimula kang magsanay ayon sa technique, para mas mabilis na mapataas ang iyong cultivation. Pinili mong direktang gumamit ng mga immortal stones sa pagsasanay. Ang bilis ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa pagsipsip ng immortal chi mula sa hangin. Lumipas ang isa pang araw at natapos mong basahin ang movement technique. At nagsimula ng magsanay. Lumipas ang mga araw. Pagkalipas ng isa pang araw, nabasa mo na ng buo ang aklat ng movement technique at nagsimula ng magsanay. Makalipas ang isang buwan, kabisado mo na ang lahat ng aklat, at nalaman mong malapit nang mag-breakthrough ang iyong cultivation. Isang isip lang ay kaya mo nang umabot sa ikalawang antas ng Star Yun Realm. Pero pinilit mo pa ring pigilan ang sarili mo. Dahil kung magbe-breakthrough ka ngayon madali kang mapapansin. Isipin mo na lang sa mahigit 100 longevity spring. Ikaw lang ang mag-isang aabot sa ikalawang antas ng Star Yun Realm. Hindi ba't masyado kang agaw pansin yan? Pero talagang napakagaling ng ikalimang antas na immortal cultivation technique na ito. Sa loob lang ng isang buwan ay malapit ka nang umabot sa ikalawang antas ng Star Yun Realm. Kung walang aberya sa loob ng 1,000 taon ay baka umabot ka pa sa Starway Realm. Pero ang sobrang bilis na pag-breakthrough ay madaling makatawag ng pansin. Kaya mas mabuting pigilan muna ang antas at huwag mag-breakthrough. Pero pagkatapos mag-isip sandali naramdaman mong hindi maganda ang ideyang ito. Mas mabuting maghanap ng paraan para itago ang iyong cultivation. Dahil sa pagtaas lang ng lakas mapapalakas ang kakayahang protektahan ang sarili. Bigla mong naalala na mayroong isang uri ng unang antas na immortal pill. Na kayang itago ang cultivation level ng Star Yun Realm. Basta't iniinom ito araw-araw, magmumukhang nasa unang antas ka lang palagi ng Star Yun Realm. Kabisado mo na ang isang unang antas na Immortal Alchemist, at ang mga kaalaman na kailangan niyang matutunan. At ang isang unang antas na Immortal Alchemist, at ang mga bagay na kailangang matutunan ng isang ikasampung antas na Mortal Alchemist. Ay ang makontrol ng maayos ang lahat ng unang antas na Immortal Herbs. At may isa pa silang kailangang makontrol. Iyon ay ang apoy ng Immortal. Ang mga mortal na tableta ay maaaring gawin gamit ang spirit energy. Pero hindi pwede sa mga immortal pill. Kailangang gumamit ng apoy ng immortal. Kaya kung gusto mong maging isang immortal alchemist, kailangan mo munang makontrol ang isang bugso ng apoy ng immortal. Mukhang nagbebenta ng apoy ng immortal ang Alchemist Guild. Kaya nagpasya kang bumili ng isa para pag-aralan. Matapos magdesisyon sa wakas ay lumabas ka na rin sa iyong kuweba. Pero kalalabas mo lang ng kuweba ay nakita mo na si Xu Qingying na papalapit sa iyo. Mabilis na lumapit si Xu Qingying at nakangiting sinabi. Kaibigang Wu, sakto at hahanapin sana kita, lumabas ka na. Talagang nagkakaintindihan tayo. Tinanong mo siya kung anong kailangan niya. Sinabi niyang wala naman. Hindi kita aabalahin. Ilang salita lang. Kaibigang Wu, interesado ka bang maging isang immortal alchemist? Hindi nagbago ang iyong ekspresyon matapos itong marinig. Pero sa loob-loob mo ay medyo nagulat ka. Bakit mo iniisip na isa akong pill master, kaibigang Shu? Dahil bago nito hindi mo naman sinabi na isa kang pill master. At sinadya mo pang burahin ang anumang bakas na isa kang pill master. Halimbawa kapag ang mga pill master ay gumagawa ng maraming tableta, nagkakaroon sila ng bahagyang amoy ng tableta sa katawan. Pero sa tuwing matatapos kang gumawa ng tableta, ginagamit mo ang isang formation para tuluyang alisin ang amoy. At si Xu Qingying naman ay mukhang napakasensil ng sabihin. Hindi ko na ililihim sa iyo, kaibigan. Ipinanganak ako na may espesyal na kakayahan, isang napakalakas na kutob. Nang una kitang makita naramdaman ko na isa ka ring pill master. Nang marinig mo ito hindi ka naman nagulat. Dahil ang mundong ito ay puno ng hiwaga. Hindi nakatakataka na magkaroon ng ganitong kakayahan. Pagkatapos ay kalmado mong sinabi, sa mundo ng mga mortal isa nga akong ordinaryong alchemist, ngunit hindi sapat ang aking talento. Ang maging isang immortal level na alchemist ay hindi ganoon kadali. Nang marinig ito napangiti si Xu Qingying. Sa tingin ko tiyak na magiging immortal level na alchemist ka. Hindi pa ako nagkamali sa pagkilatis ng tao. Lumalabas na si Xu Qingying ay may kasamang treasure vase mula nang isilang siya. Ang treasure vase na iyon ay tila may sariling buhay. Sa mga espesyal na pagkakataon naglalabas ito ng isang maliit na kaisipan na nagsasabi sa kanya ng mga espesyal na impormasyon. Siyempre hindi niya maaaring sabihin sa iba na mayroon siyang ganitong kayamanan. Masasabi niya lang na malakas ang kanyang kutob. At ngayon ang treasure vase na ito ay nasa kanya. Nang gusto niyang maging isang immortal level na alchemist, pinaalalahanan siya nito na hanapin ang kapitbahay na ito. Kaya naman agad siyang nagsalita ng may sinseridad sa mukha. Sa totoo lang, kaibigan, dapat ay malinaw sa iyo kung gaano kahalaga para sa atin na maging immortal level na alchemist. Sa panahong iyon hindi na tayo magkukulang sa mga spirit stone at low-level cultivation resources. Mabilis nating malalampasan ang ating kasalukuyang paghihirap. Tungkol dito isa lang ang tinanong mo. Kaya ano ang paraan para maging isang immortal level na alchemist? Gusto kong bumili ng isang bahagi ng immortal fire kasama mo. Nagtanong-tanong na ako. Ang isang bahagi ng immortal fire ay nangangailangan ng 1,000 immortal stones. Mayroon na akong naipon na 100 immortal stones. Depende na lang kung mayroon ka rin, kaibigan. Habang sinasabi ito mabilis na kinuha ni Xu Qingying mula sa kanyang storage bag ang ilang libro at ibinigay sa iyo bilang tanda. Ang mga ito ay para sa pagiging isang immortal level na alchemist. Ibibigay ko sa iyo ang mahalagang aklat na kailangan mong pag-aralan. Sa oras na iyon sabay tayong magiging immortal level alchemist. Napangiti ka. Nagkataon lang. Kamakailan lang maswerte rin akong nakapulot ng ilang daang mountain stones sa labas.
Pero sa pagkakaalam ko, isang immortal fire ay para lang sa isang tao para ma-refine. Dahil dito ay tumingin si Xu Qingying sa paligid. Nang makumpirmang walang ibang tao ay saka siya buwang-ulong. Sa totoo lang mayroon pa akong isang sikretong paraan na kayang hatiin ng isang immortal fire sa dalawa. Ito ang natatanging pamamaraan na aking alam. Nagpakita na ako ng sapat na sinseridad. Sana ay pagkatiwalaan mo ako kahit isang beses lang daw, Westwo. Alam nating pareho, na para makawala sa kasalukuyang problema, kailangan nating magsanay ng mabuti para mabilis na tumaas ang cultivation. At ang cultivation resources ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag naging immortal level alchemist, hindi na tayo gaanong magkukulang sa cultivation resources. Ang dami-daming sinabi ni Xu Qingying. Mayroon itong malakas na kapangyarihang mangumbinsi. Pero hindi mo pa rin napigil ang bigyan siya ng isang payo. Daos Xu, kailangan kitang paalalahanan. Hindi ba medyo mali na masyado kang nagbubukas ng loob sa akin? Hindi ka ba natatakot na ipagkanulo kita? Kasabay nito ay naisip mo. Tila masyadong nagtitiwala sa iyo ang babaeng ito. Tutal hindi pa naman kayo katagalan magkakilala. Pero seryosong-seryoso na sinabi ni Xu Qingying. Kailanman ay hindi pa ako nagkamali ng pagkilatis sa tao. Sa huli nating transaksyon ay nakita ko na Daos, isa kang taong may matinding prinsipyo. Nagtitiwala ako sa iyo. Tinitigin mo si Xu Qingying at nag-isip sandali. Sa huli, nagpasya ka rin at tumango.